Kabi-kabilang sunog ang nangyari kanina umaga sa Alawag City, Ilocos Norte. Nasunog ang bahagi ng isang taniman ng dragon fruit dahil umano sa napabayaang siga. 30 pamilya naman ang nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Parañaque City. Makibalita tayo kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Kanya-kanyang buhos ng tubig gamit ang tabo-timba ang mga taga-barangay BF Home sa Sucat, Parañaque para apulahin ang sunog doon. Pasado 7 ng umaga kanina nang sumiklab ang apoy na tumupok sa mga bahay ng nasa 30 pamilya. Ayon sa mga bumbero, nahirapan sila dahil sa masisikip na daan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sir, naabo yung kita mo. Oo nga, sayang. Taon na pinaghirapan. Ang mahalaga naman sa akin, buhay lahat ng pamilya ko at walang nasawit. Umakyat naman hanggang 4th alarm ang sunog sa isang commercial building sa panulukan ng Claro M. Recto at Reyna Regente Avenue sa Maynila kaninang umaga rin. Aabot sa 1 milyong pisong halaga ng panindang athletic at cotton fabrics ang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog, pero posibleng may kaugnayan daw ito sa ginagawang renovation sa gusali. Posibleng uminit daw ang mga nakaimbak na tela nang may mag-welding doon. Sa Lawag City, Ilocos Norte, natupok din ang bahagi ng isang taniman ng dragon fruit. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin sa lugar. Ayon sa caretaker, nagsiga siya ng mga tuyong dahon bago nagkasunog. Dito hinihinalang nagsimula ang apoy. Isang tindahan naman ang nasunog sa Davao City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga karton na nakaimbak doon. Nadamay sa sunog ang katabi nitong tindahan. Ang inungdan nag-spark na bumbilya sa taas. Ginatuhan na mo na posible siya grounded siya. Nag-short circuit siya itong pag-spark. Donna Timbal Sinahon, Nagbabalita, Pilipinas.